Ngayon ay tuturuan kita paano mag-help D para di kayo mukhang tanga sa ilalim. Kapag may active screener, magkabilaan lang dapat. Kagaya nito, hindi yung naka-hold D ka agad sa bantay mo. Parang tanga. Mas mabisang gawin to sa early minutes, or yung center ng kalaban nyo ay nasa ilalim mid-range lang. At pag may SGA kayong kalaban na panay dribble sa taas, magkabilaan lang ulit kayo para mahirapan siya makakreate ng space. Priority nyong bantayan ng 3 points kasi kaya namang bawian agad ang 2 points. Tignan mo paano mag-react yung SGA namin. Kasi alam niyang naghe-help di ako sa kanya. Kapag nasa kaliwa siya, hindi niya na need bumalik sa kanan. Kasi andun na ako para ma-corner yung spot ng 3-pointer. Napilitan siyang ipasa na lang sa SGA. At agad na rin akong nag-react kasi wala na silang oras. Di na ako nag-hesitate umangat. Dito ay si Thompson ang may hawak ng bola kaya umangat na ako agad sa 3-point line para ma-force ulit ipasa sa SGA nila at nag-react ulit agad ako sa depensa para ma-pressure ang SGA. At binalik ulit sa Thompson kaso hirap talaga makabutas dahil sa aming depensa kaya binalik ulit sa SGA sabay layup. Kaso nakita ng SGA na pumunta ako ng ilalim kaya alam kong mag-kick out pass siya. Dito ay wala na silang oras at nakita kong idadunk ng gasol nila kaya inabangan ko na sa ilalim para i-block. At dahil hindi pa nakakapag-tres yung Thompson, sinubukan niyang mag-quick hit dito kaso na prediction ng SGA namin. Dito ay lumobo na ang lamang namin at hirap na silang makarecover. Ngayon alam mo na kung paano mag-help D hayop ka. Lalo na pag ang center nila ay hindi 3-pointer or nasa ilalim lang. Huwag ka magdalawang isip mag-help D. Hindi lagi nakaabang ka sa rebound. Anhin mo yung dami ng reb mo. Kung nakakatira naman sa tres yung kalaban nyo, tignan mo rin kung kaya ba ng kasama mo bantayan yung bantay niya, lalo na pag mismatch. Kung gusto mo ng mga ganitong content, mag-follow ka na Kupal Ka.